Confirmed, ngayong June na palang showing ng Love Siargao sa View mga kasembreros. Tapos, someday may update tayo mga kasembreros. Maybe this July naman ang showing ng Kinakath mga kasembreros. So yan at marami pang item sa vlog na ito ha. Unahin ko ito na yung mga videos ni Alden ha. Doon sa may unang shoot nila ng Code Gray kahapon mga kasembreros. So, Monday kahapon. So, shoot sila mga kaso. So, ito na yung video or MP4 mga kasembreros na version. Kasi yung na-flash ko kahapon ay yung mga pictures lamang na naka-white sila mga kasembreros. So, may tatak na altaris. Yung kanilang, dito parang uniform mga kasembreros, no? Nina Alden, nina Dr. Grayson, nina Andrea Torres, siya Christopher Martin at yung iba pang cast mga kasembreros. So yun no. Tapos parang si John Lucas yata ito yung isa dito mga kasembreros. Nakipag-shake hands siya dito mga kasembreros no. Tapos may isa pang video na yun nga no, parang nasa ibang anggulo naman ito mga kasembreros. Na yun nga no, naka-white si Dr. Grayson. Papasok na siya sa kanyang trabaho. Papasok na siya bilang doktor mga kasembreros sa kanyang hospital kasama ang kanyang mga crew, no, or ang kanyang mga kasamahan din po mga kasembreros. Tapos si Kath naman, hindi ko ito na-flash mga kasembreros tong parang goodbye moment niya with her fans sa mga kasembreros. So, pasakay na siya sa kotse. Yung naka-block pa siya dito mga kasembreros ha. Niya sabi ng mga fans ay ingat, nasabing ganoon ng mga fans sa mga kasembreros. So, although parang 3 days, 4 days ago pa ito. Ngayon ko lang kasi na-flash kasi hindi ko na isa rin nakaraan mga kasembreros. Tapos, si Alden naman, doon sa may niya, may separate pala siya na nag-video na mga lola doon mga kasembreros, no? Sa may, dito, parang yung nag-bike yata siya nito mga kasembreros sa SM City Care sa Marikina nga mga kasembreros. So, love na love si Alden na mga lola, ganoon din si Kath mga kasembreros, no? So, yung tipong papasakay na si Alden, tapos may humabol na mga kananayan at saka kalolahan ay pinagbigyan of course ni Phenomenal Box Office Cinema King. So si Laysam dun sa loob ng kotse. So parang para sila nakasa kotse no mga kasembreros. Ay nga no, naka-block din si Kath dito at saka si Alden mga kasembreros. Tapos papasakay rin sila sa kotse din sila mga kasembreros. So ang cute lang no, talagang terno-terno ang pattern mga kasembreros. So, yun, talagang nakasmile lang si Laysam habang nanonood kay Alden mga kasembreros na pinagkakaguluhan ng mga nanay. So, speaking of nanay and lola, ipi-play ko ito mamaya mga kasembreros. Sobrang kulit dito. Ibang angulo ito mga kasembreros na may pa-slow motion yung kumuha ng video doon sa dito sa may SM City Cares nga ni Alden mga kasembreros no, sa may Marikina. So, ito yung mga video clips pa na hindi ko na isama at saka kahapon lang siya na-post mga kasembreros no, sa social media accounts. So, ito na yung time na yung mga lola, ang mga mga Zumba nanay ay nagpa-picture kay Asia's multimedia star mga kasembreros. So, pinagkaguluhan sabi dito sa caption na pinlash ay paldo ang mga Zumba mami. Paldo mga Zumba mommies mga kasembreros. So yung mga sumasayaw ng mga kananayan tapos ay sila pa ay nagpa-picture kay Alden na pinagkaguluhan. Talagang dinumog si Alden mga kasembreros na literal ng mga nanay mga kasembreros. Tapos ito natatawa ko dito mga kasembreros yung nagbe-bake. Sabi niya sa caption niyan, nagbe-bake din naman ako pero ba't hindi naman ako ganyan kaganda at ka-fresh, aray mo kuting. So ang caption kasi ng nakakatuwa at nakakatawa mga kasembreros. So compliment siya ng isang fan mga kasembreros kay Kath no, na sabi ay
Nagbe-bake din naman siya pero hindi siya ganoon kaganda, no, kay Kath, mga kasembreros. Tapos yung CDO pala ni Alden nag-post kagabi, no, yung kanyang dito, CDO homestyle corned beef naman ito, mga kasembreros. 11 hours ago, sabi dito ng CDO, comfort this good, siguradong laging uuwian dyan dahil sa juicy sarap beefy linamnam ng CDO homestyle corned beef. So, beefy linamnam na babalik-balikan. So, yun ang kanyang caption dito, mga kasembreros. So, niya, phenomenal box office, Cinema King. Tapos, si nurse, may ano pala doon, may isang nurse doon sa di ba nag-immersion sila Alden, mga kasembreros, sa Code Gray. Meron palang isang nurse doon, si Nurse Kembot. Ang cute naman ng pangalan nito. Nurse Kembot, mga kasembreros, na nagpa-picture kina Alden at Joros Gamboa, mga kasembreros. So, sabi dito, yung parehas kaming mababango. So, ang cute ni Nurse Kembot, mga kasembreros. So, naka-black din dito si Alden at saka si Joros Gamboa, mga kasembreros. So, kakapost lang ito ng A-Team kagabi So, kung kaya, ngayon lang po natin na ipapost din po, mga kasembreros. Maraming salamat sa A-Team, no? And then, speaking of A-Team, yung A-Team ni Alden pala at ang buong talito yung OWA management yata ito, no? May picture taking pala sila doon sa ginawang expo na pangkabuhayan, mga kasembreros, at event ni na Alden sa SMX Convention Center, mga kasembreros. So, ito yung time na nag-speak si Alden, of course, alam natin, sa mga OFWs natin, mga kasembreros. So, dito, of course, si Attorney Patricia Caunan and the rest of the personnel, mga kasembreros. So, masyadong marami, no? Kung kaya, dito yung iba sa likod ay hindi naman kita, mga kasembreros. So, pero yun, no? May pa-heart sign and then cute-cute lang sila, mga kasembreros, no? Doon sa OWA event niya, Phenomenal Box Office Cinema King. So, marami namang event dito nga, no? Kagaya na mention natin nakaraan, meron silang mga kabuhayan showcase, may mga job opportunities, no? At saka iba pang mga para sa mga OFWs talaga, mga kasembreros. So, pero yun, na-highlight lang natin dito ang kay Alden kasi nga Phenomenal Box Office Cinema King, of course, no? Nag-share ng kanyang speech doon. Tapos, sabi dito, do you remember us, God? Do you guys remember us? Sabing ganon. Tapos, may ano ni President Marcos. Tapos, yung sa dulo naman ay yung padila ni Alden. Tapos, yung theme song or yung background music ay tila ba nakalimutan na kung tayo talaga. So yung yung padila trend ni Alden, so ginaya nila, mga kasembreros, sa dulo ng video. Parang mga players yata ito sa palarong pambansa, no? Parang ganoon siya, mga kasembreros, or basta parang event siya ng mga athletes or atleta, mga kasembreros. So yung mga athletes na ito ay or yung mga players na dalawang babae ay hinahangaan siguro nila si Alden, no? Kung kaya ginaya nila yung padila trend ni Alden, mga kasembreros. Yung dating trend, alam natin yun, mga kasembreros. Hindi naman siya dila na parang pasi, mga kasembreros, no? Na kanyang dito na kanyang dila trend, mga kasembreros doon. So, nung matagal pa. Tapos ito, parang nakita, ang daming likes, 805 reactions. Si Catherine ay parang gusto nila maging leading lady ni Alden sa sa Code Gray, mga kasembreros. Pero ito ay parang fan-made lang siya, no? Si Marian, si Janine Gutierrez, si Kim Chu, at saka si Kath, mga kasembreros. So, nag-doktora attire, mga kasembreros. So, pero alam natin na ang, si Ivana, akala ko si Ivana Lawin. Pero alam natin yung leading lady ni Alden ay si Andrea Torres, no? Or si Faith Da Silva. Para ko sa Faith, si Andrea Torres. So, ito po ay 15 hours ago. Kakapost lang kasi nito kagabi. Kaya sabi ko, ba't parang gusto nila maging leading lady pa si Kat, Marian, Kim, at saka si Janine Gutierrez. Meron ng Andrea Torres, mga kasembreros. So, yun po. Pero, yun po. Ito pa ay fan-made lang siya, mga kasembreros, na
parang idea ng isang fan, mga kasombreros. Tapos, bago yung major item natin, meron palang pinost ang A-Team kasi sila mismo nandoon sa Stars on the Floor. Ito yung parang complete version na sila naman yung kumuha, mga kasombreros, doon sa finale ng Stars on the Floor, mga kasombreros. So, dito si Alden, tapos si Marian, tapos yung sa una nga dito, parang inayusan niya siya. Parang may tinanggal siya na parang confetti sa buhok ni Marian, mga kasombreros. No? So, pero yun, complete version ito hanggang sa announcement ng winner at saka yung sa free time na nila na picture-picture kina Alden, kina Marian, and the rest of mga artista na gustong papicturan sila ni Alden or ng ibang artista, mga kasombreros. So mamaya pe-play ko ito para ma-appreciate niyo po, mga kasombreros, no? Tapos yon major item natin. So na-confirm na ni Alden dito sa kanyang interview, mga kasombreros, na yon June yung ipapalabas, mga kasombreros, yung Love Siargao sa View Philippines, mga kasombreros. So magpapasalamat din siya dito, of course, no, sa View and Nadine, mga kasombreros. So yon, ito yung time nila na Sparkle Run. So may isang nag-interview pala kay Alden na pinost niya kagabi. So ito po ay separate na no, pasalamat tayo na nagtanong siya kung kailan nga ang showing ng Love Siargao. So at least ako rin ay na-inform, no, na ngayong June na pala i-ere, mga kasombreros, yung Love Siargao habang siya ay busy sa Code Gray, mga kasombreros. So abangan natin ito. Kaso sa View lang siya, no, mga kasombreros. So pero yun po, na-confirm na yon na ngayon dyan. Bilis ng pacing nila, mga kasombreros, talaga. Kung parang isa pa lang yung nagagawa ng iba, kay Alden 3-4 na, mga kasombreros. So, good job talaga na sa team ni Alden. Tapos, ang cute ang caption dito, fast learner yan. So, pinost ito kagabi, parang compliment kay Alden, no, na mabilis matuto si Dr. Grayson Lozano, mga kasombreros. So, ito po ay nung kanyang immersion with the medical team, mga kasombreros, sa hospital. No, so yun po, habang tinuturuan po sila ng mga nag-a-assist doon, mga kasombreros. Tapos, yun, yung trend ni Alden ngayon, hindi pa ito naubos-ubos, mga kasombreros. So, I was obsessed with Alden Richards that my friend looks like him. Sobrang kulit, mga kasombreros, ng magkaibigan na ito. So, kamukha doon niya. Na-obsessed daw siya kay Alden kasi kamukha niya si yung kaibigan niya, mga kasombreros. Nakatuwaan lang natin, mga kasombreros, no? Si Alden dito ay nagbubuhat sa gym. Tapos yung kaibigan naman niya ay naka-black, mga kasombreros. Tapos may isa pa dito, I was obsessed with Alden Richards that my boyfriend looks like him. So yung damit naman dito ni Alden, naka-white siya. Tapos yung yung boyfriend niya naman ay kumakain at saka may baby, mga kasombreros. So sobrang cute lang nang nag-post nito, no, na isang fan, mga kasombreros. So naging kamukha na daw ng kanyang boyfriend si Alden. Si Alden, mga kasombreros. So trending pa rin si Alden, no. Tapos ito pinost ito kahapon ng isang admin 57 minutes ago. 108 reactions talaga, mga kasos. Hello, kamusta na ang first day of school mo? So yun nga, no, lumindol kahapon, mga kasombreros, no, first day of school ng mga estudyante. So pero yun, talagang ngayon sa awa ng Panginoon na hindi na po lumindol, mga kasombreros. So yun po, no, ito po ay kahapon pa pinost, no. Pero ngayon ko lang po siya na i-post. And then, isa sa mga major items natin, yung Someone Someday, may nabasa akong comment or post ni Ma'am Naybara Lopez yata, no? Parang this July, yung pagpapa-ere din po ng Someone Someday, mga kasombreros. So, that was also according sa kay James Reid din po na interview. Pero yun, although wala pa naman parang official na sinabi mismo si Kath, pero si James Reid, no, parang naka-mention daw siya. That's according kay
kay James Reid at saka kay ano din po, no? Parang sa insider ni Ma'am Naybara Lopez. So, ganun po. So, abang-abang rin tayo, no, sa update or sa pagpapalabas ng ano. So, para nakita natin, no, by the end of July, kasi inaabangan ko rin dito kanong next na project ni Cathy. So, yung Elena 1944 or yung Madame Tussauds or yung basta na marami siyang project, mga kasos, and hoping na talaga magsasama ang Cathy ulit, mga kasombrero, sa isang project. So, abang-abang tayo kasi ang Dongyan ay nagparamdam na. So, Cathy naman ang ang susunod na new movie alert. Hoping and praying tayo, mga kasombreros, sa mga kaganapan ng Cathy sa susunod na mga chapters or sa susunod na mga buwan, mga kasombreros. Pero yon, ang sigurado ay June ipapalabas na ang Love Siargao sa View. Tapos ang ganap ni Alden ngayon sa Code Gray, nagsushoot sila. Tapos si Cathy naman ay matatapos na rin. Yun pala, 100 episodes pala. So yun, munti ko na makalimutan. 100 episodes pala yung ginagawa ng Love ng Someone Someday ni Cathy, mga kasomers, kaya matagal pala siya. No, kasi di ba yung kila Alden ay 26 episode series lang yata yung ginawa nila, di ba? So kaya mabilis lang siya. Pero itong kay Cathy ay 100 episodes. So kung kaya pala siya matagal-tagal talaga siya, mga kasembrers, kasi 100. So, kung 100, tapos araw-araw siyang ipapalabas, so mostly, or probably mga 3 months, no? 3 months and 10 days yung pagpapalabas nito sa Netflix naman, mga kasembrers, ang Someone Someday ni Cathy. So, yun. So, justifiable naman para siya, no? Kasi sobrang dami nilang episodes na na target, mga kasembro, sa kontrata. So 100 episodes. Yung kina Alden ay 26 episodes na siya, mga kasembreros. So yun, abang-abang tayo sa mga later na maganapan ng Cathy din, no? Mga kasembreros yan, mga Cathy-natics. Tapos, last item natin ito, mga kasembreros. Pinost din ito ng A-Team Community, no, sa kanilang Facebook page. Sabi niya, "Our very cute biker for today." So, daming reaction sa 134, mga kasembreros. Tapos picture ni Alden dun sa kanyang pagbisikleta, no, sa SM City Care sa Marikina. Mga kasembreros, na naka-black siya. Tapos may cap or may sombrero, mga kasembreros. May sombrero, mga kasembreros. So, yun po. Tapos, ito po ay pinost kahapon ng A-Team Community sa kanilang Facebook page po, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Cathy items. Piplay ko po itong mga videos na sigurado ako matutuwa kayo, mga kasembreros, no? Tapos, pakinggan natin ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Series, yung View series, baka na siya magsisimula. Okay. I think by June, we're gonna be airing Love Siargao. So, we just finished last week. Ang bilis nga ng shoot namin, but it was a fun experience, being able to work with you and of course Nadine. So, I can't wait for you guys to see it. And, Love Siargao, on View this coming June. Thanks, Alden! Yes. Okay. Okay na po. Okay, go. Bye po. Bye. Bye. Ingat. Thank you. Maraming salamat kung ano nasa sa'yo. Maraming salamat.
Sa mga coaches, grabe kayo. Thank you so much, Carson Batlog. Thank you mga bigyan. Sa mga support-supporta. Kung wala lang mga support-supporta dyan, hindi magkakaroon ng kasunod yung mga magsa-perform at mga taong magkakaroon ng challenge. Maraming salamat. Unang-una sa lahat sa inyo. Thank you po. Stars on the floor, maraming salamat sa experience. I-treasure ko to. Sa mga coaches, sa lahat ng ating star duos, nakaka-proud kayo. Mabuhay kayo lahat. Maraming salamat. Let's go, maraming salamat sa ating Dances Order team ulit. Congratulations to Sugar and Horizon Jeremy. At walang matid talaga. Kasi nga matid ng GMA. Kaya Dance Universe, nagpapasalamat din po ako sa Stars on the Floor for giving me the opportunity again to host for your season 2. Again, and all congratulations. See you all sa next season of Stars on the Floor. And thank you so much for watching. We'll see you again on the next season of Stars on the Floor. Sobrang ganda po ng ating Word of God mga kasembres. Ang title natin ay Dahil Ako'y Mahina. Psalm 6 verses 1 to 2. O Lord, do not speak sharp words to me in your anger, or punish me when you are angry. Be kind to me, O Lord, for I am weak, or mahina nga mga kasembres. O Lord, heal me, for my bones are shaken. So napakalalim at saka nakakalungkot mga kasembreros, no? And then sorrow, of course, na si Haring David dito ay nanghina, no? May mga times na kunwari na-feel niya or parang nararamdaman niya yung problema, yung challenge, mga kasembreros, yung failure sa kanyang buhay, discouragements, mga kasembreros, demotivation, ay he admits na isa ito sa pinaka magandang ugali mga kasembreros na dapat na pinapossess or mayroon tayo mga kasembreros sa buhay. Yung inaako natin yung ating kahinaan, yung ating pagkakamali. Because the moment that we accept God, that we accept our failure, our weakness, ay talaga pong nagpapakita po yun ng humility mga kasembreros or kababaang loob. So our God is really attracted, no, sa mga taong humble at saka hindi mayabang. Bagkos ay galit siya sa mga taong mayabang or prideful mga kasembreros.
So, yun. And nakakaano dito kasi si Haring David, no, a man after God's own heart, mga kasama. So, the closest man sa puso ng Panginoon ay sabi niya, wag niyo po akong pagsalitaan ng sharp, no? Or pagsalitaan ng masakit na salita, sabi niya sa Panginoon, no? Mga kasembreros, kapag ikaw ay galit, sabi niya sa Panginoon. Parang parang yung isang anak na nakikiusap sa isang tatay na, kapag galit po kayo, huwag niyo po akong pagsalitaan ng masakit, no, ganito, ganyan. Or sabi niya dito ay huwag niyo po akong parusahan kapag kayo po ay galit, no? Sabi niya ganoon dito, mga kasombrero. So, sabi niya pa, be kind to me, no? Sabi niya, oh Lord, for I am weak, no? So, doon papasok yung humility talaga, mga kasombrero, kapag tayo po ay kapag tayo po ay humble at saka kapag tinatanggap natin yung ating kahinaan, because we are human beings, no? Alam ni Lord na tayo po ay mahina, may kahinaan tayo, may strengths tayo, yes, pero may weaknesses tayo, mga kasembreros, na dapat nating tanggapin sa ating buhay, because the moment we accept the truth, no, of our weaknesses, ay magiging weapon pa action natin ito, na mahina ako sa ganito, mahina ako sa ganito. So parang subject lang yan eh. Wala, mahina ka sa English. So mas lalo kang mag-aaral sa English, no? Parang ganoon siya, mga kasembreros. Mahina ako sa patience. So ipapractice mo at saka panalangin mo ang patience, no? Ganoon siya, mga kasembreros. So kung mahina ka sa math, for example, so mag-aaral ka lalo ng math, no, mga kasembreros. So ganoon po siya. Psalms chapter 6 verses 1 to 2, no, specifically yung 1, mga kasembreros, invites us to a moment of deep emotional expression. So yung kagaya na mention natin kanina, ay malalim ito, no, na sorrow ni Haring David, mga kasembreros. Dito si Haring David po ay umiiyak, no, talaga umiiyak siya, mga kasembreros, sa Panginoon, at hinihiling niya na huwag niyo akong i-rebuke, no, huwag niyo akong pagalitan or pagsalitaan ng masasakit na salita or mga harsh words kapag kayo po ay galit, no, because God is disciplining him, no. Nagdidisiplina ang Diyos, mga kasembreros, because of His wrath, no? Because of galit na ang Diyos, mga kasembreros. So parang yung natin, nanay, tatay, nakapagalit na sila, wag makaawa tayo na, huwag niyo po akong paluin, huwag niyo po akong saktan, gano'n. So, which is pag naawa yung ating magulang sa atin ay patatawarin tayo, of course, mga kasembreros. So mas lalo na po yung ating Diyos, no? Kapag tayo pa nagpakumbaba, nag-cry out, mga kasembreros, umiyak sa Kanya, ay tayo po ay talagang pakikinggan niya at saka patatawarin, mga kasembreros. This reflects the experience of being in a tough situation where someone feels overwhelmed by life's challenges and is seeking God's mercy. David opens his heart, showing us that it's completely okay to express our feelings to God. We may feel fear or sadness or frustration, and we can bring that to Him boldly. So kapag tayo nahihirapan, kapag tayo nalulungkot, kapag tayo ay dismaya, kapag tayo ay downhearted, so pwede din natin dalhin ito sa Kanya, mga customers. Let's present these failures sa Kanyang harapan, because alam ni Lord, no, at saka only Him can fix our failures and our weaknesses, mga kasembreros. So it shows a relationship built on trust, one where David understands God's might yet humbly asks for His kindness. So grabe, no, si Haring David man mismo ay humihingi ng kindness, no, ng kabutihan ng Diyos, mga kasembreros. So kung kaya yung Book of Psalms talagang napakaganda ito basahin, mga kasembreros. It will make you closer to God, no, when it comes to nurturing and growing a relationship, mga kasembreros, sa Panginoon. So kasi yung Psalms nga ay sinulat ng a man after God's own heart na si Haring David, mga kasembreros. So definitely pagbasahin natin ito, kapag i-apply natin yung Book of Psalms, mga kasembreros, ay tayo po ay mas malalapit pa sa Panginoon, no, using His Word and Spirit. This Psalm is a cry for mercy, mirroring the heart of many believers today. Often we may feel we have fallen short of God's glory and need to humble ourselves and ask for His grace to help us through tough consequences. In His understanding, we see God's loving nature, understanding that He desires repentance and reconciliation over wrath. So the plea to not to be rebuked in anger speaks to our desire for comfort when we stray
from the right path. So just as David sought out God in his pain, we are reminded that God never turns deaf ear to our cries for help. So when we look at the broader context of these emotional expressions, we relate to David's feeling of being lost and unsure. So yun, parang wala nang kasiguraduhan, no, si Haring David, mga kasembreros. Ito po ay nagpapakita ng ating human nature na kahit gaano man tayo ka-successful, gaano man tayo ka powerful, no, gaano man tayo ka makapangyarihan, gaano man tayo ka mapera o kayaman, mga kasembreros, or influential sa ating society, we can still experience weakness. Kasi tao tayo, no? President ka man, or senator ka man, or ikaw man ang may-ari ng napakalaking malls or napakalaking business, ikaw man ay isang business tycoon for example, may-ari ka man ng mga eroplano, ng mga barko, and so on, no? Kahit ikaw po ay may say, no, or may class, mga kasembreros, sa society, but still you are weak, no? May mga times na weak tayo, mga kasembreros, because tao tayo, no? We are mortal being, we're not immortal, no? Kung kaya kasi kapag immortal ka na, kapag wala ka ng weakness, ay immortal ka na, no? Diyos ka na. But only God is immortal, or is all powerful, mga kasembreros. Nothing else, no? Si Lord lamang po, mga kasembreros. Instead of running away from God during these times, the psalm invites us to lean into Him, or to God. This understanding allows us to grow in our faith. It encourages us that when we feel burdened and guilty, that our God is waiting, arms open wide for us to come back to Him. So tayo lang po inaantay. Ang mga tao lang talagang busy sa kanilang mga daily agenda, busy sa trabaho, sa kanilang daily grind, no? Busy sa kanilang mga eskwelahan, sa kanilang trabaho, sa kanilang basta sa mga ginagawa nila araw-araw, no? Busy sa kaka-cellphone, tapos wala na magawa, mga kasembreros. So ang daming kinakabisihan ng tao ngayon. But the question is, may panahon ba tayo, no, sa Biblia, sa panalangin at sa paggawa ng kalooban ng Diyos, mga kasembreros? So yun po yung tanong. So dapat naman talaga nating tapusin yung mga trabaho natin, and dapat naman talaga tayo magtrabaho, no, para kumita ng pera. But the question is, hanggang dun lang ba? No? May panahon tayo sa trabaho, pero may panahon ba tayo sa Diyos? May panahon tayo sa eskwela, may panahon tayo sa kung ano man ginagawa natin araw-araw, o may panahon tayo sa Diyos. So dapat ganoon ba? So kasi nakalistahan yan, yung ating ginagawa araw-araw. Hindi siya matapos na listahan, no? Yung pagluluto, number 1 na yan. Yung pagkain, paghugas ng plato, pag-prepare ng meals, no? Tsaka kung nagpapaaral kayo ng bata, so dyan din yan, napapasok din yan, mga papalistahan yan, no? Series of events, mga or series of duties or responsibilities ang ginagawa natin araw-araw. So through Psalm 6 chapter 6 verses 1 to 2, we see the importance in acknowledging of our weakness and failures. Like David, we find ourselves facing our shortcomings in sin, which might be hard to comfort. Yet in doing so, we allow God's healing to come into our lives. God doesn't expect perfection, He desires authenticity. We must remember to be true to ourselves and express our struggle to Him. So yun siya, no? Talagang i-present natin, open tayo, mga kasembreros. Galit ba tayo? May tampo ba tayo? No, masaya ba tayo? Successful ba tayo? Ano ba yung ginawa natin ngayong araw? Pinapasalamatan natin ang Diyos, and so, mga kasembreros. So, ganun po siya, no? Talagang, and dito rin kasi may discipline ang Diyos, sa verse 1. Kung kaya sinabi ni Haring David dito na, do not speak sharp words to me, no? So, pero ang disiplina kasi is part ng love, no? Part ng pag-ibig ng Diyos at ng kahit ng ating magulang, no? Or kung sino man dyan, na kung ang nanay tatay mo, dinidisiplina tayo, ibig sabihin po ay mahal nila tayo, mga kasamaras, because ayaw nila mapariwara tayo, no? Ayaw nila mamali tayo sa ating mga hakbang, mga kasembreros. So dapat yung plano nila, yung kanilang mga advice, yung kanilang mga paalala, at saka mga pa sa Bisaya, mga tambag, no? Ganon siya, mga kasi dapat pinapakinggan at sinusunod ng mga kabataan. So ganoon po siya, mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-aasa, at pagtanggap na tayo po ay mahina. And yet God is our strength every single day forever. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray.
with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasambres and paalam po. I love you all.